Mga kwento ni Felmo. Sa kabila ng kalungkutan sa pagkawala ng matanda, magaan sa pakiramdam namin. Hindi dahil si tatay nang humalili dito, kung hindi nakapagpahinga na rin sa wakas sa matanda nun. Pumasok sa loob si Bert. Ang sabi nito ay may ilang mga gamit umano si Manong Ben. Mga katagang nilubag na salita na kailangang mapasakamay at mapag-aralang maigi ni Tatay Gabol. Dagdag pa ni Bert, yun ang sinabi sa kanya ni Manong Ben. Sa oras na pumanaw siya, ang tagabasbas na umano ay ang Tatay Gabol. Bukod sa katagang nilubag na mga buhay na salita, naipasa na ni Manong Ben ang tahas kay Tatay Gabol nun. Nararamdaman ko yung tahas niya. Matapos lang siyang malagutan ng hininga. Sumali nito sa katawan ko. Ay, napakabigat ng responsibilidad na ito. Malaki ang magbabago sa akin. Baka maapektuhan ng pamilya ko pero ano pat ito naman ang tadhana ko ata. Tanggapin na lang natin. O siya sige. Diyan muna yung mga kataga, ang ilan naman dyan ay alam ko na eh. Bigyan natin ng lamay si Manong Ben. Matapos lamang ng libing ay parang daungan ng mga may karunungan ng bahay namin. Si tatay na noon ang namamahala sa mga mag-aaral ni Manong Ben. Kaya naman ginawan pa ng karugtong ang tahanan namin na yon, kung saan doon pumupunta ang magkapatid na sila Loma at Bert. Pero si Bert ay hindi tumitira doon. Doon lamang ito sa tirahan mismo ni Manong Ben at bumibisita lamang sa amin. Nakakamangha gawa ng kung anong pagsisilbi nila Loma kay Manong Ben ay yun din ang pagsisilbing binigay niya kay tatay. Yan ay kung may magpapabasbas lang. Pero sa panggagamot, ako nang bahala doon. Mas lumaki ang pamilya namin noon pero hindi naman mga pabigat. Nahihiya pa nga ako gawa ng itong si June. Pinagsasabong kaming dalawa. Mantakin niyo ba namang maging sinanay noon? Sumasakay din sa kalokohan nitong si June. Siyempre dahil sa panunukso ay nagkakahiyaan naman kami nila Loma. Imbis na nagkikibuan sana ay para nang magkakagalit. Walang hiya talaga itong si June. Hindi tuloy ako noong makatitig kay Loma. Konti pagkakamali lang, bibigyan na ng kahulugan ni June. Ang hindi ko alam noon na itong panunuksong ito ang nagtanim sa akin ng pagkaroon ng gusto sa dalagang yon. Minsan kapag nagkakasalubong kaming dalawa ay kinikindatan ko lamang pero malakas ng tama nito sa akin kapag sumagot ng pagngiti. Napapaisip ako, hindi kaya yun na yung tinatawag na pag-ibig nun. Ibinahagi ko din ito, Sir Seth, gawa ng bahagi ng kwento sila Loma at malaki ang naging papel nito sa buhay ko. Lalong-lalo na itong si June. Tama ang sinabi ni tatay. Malaki ang pagbabago niya. Nadagdagan kasi ang mga gawain niya na minsan yung dating nakagawian, nakakaligtaan na. Naiintindihan naman namin ito. Maging sinanay noon ay walang problema sa kanya. Inako ko na rin noon ang responsibilidad na iniwan ni tatay sa panig ng aming pamilya. May katuwang naman ako. Siyempre itong inampon naming isang mangkukulam. Kung minsan ay umaalis ang tatay, nagtutungo ito sa lugar nila Manong Ben. Doon ito isinasagawa ang pagkakarga. Pero ang mga pagbabasbas ay sa bahay namin nangyayari. Sa kabuuan ay ako na talaga ang humaharap noon sa mga mapapabisitang pasyente. Si June, pinili ding manggamot dahil marunong naman siya pero hindi ako nagkakumpiyansa. Kaalamang itim ang meron ito at baka mapinsala ang mga pasyente noon. Ipinaubaya ko sa kanya yung mga hindi gaano kaselan. Yung mga bati at usog lang. Nangihilot na rin naman si June noon. Laging nasa isip ko noon ang mga payo sa akin ng tatay. Nagaano man kabigat ang kinakaharap na problema, ay mahahanapan ng paraan ito para maresolba.
partikular sa panggagamot. Tama naman siya pero nagkaroon ako ng pasyente na masasabi kong ito na ata ang pinakamahirap. Isang umaga, may isinugod na batang lalaki sa amin. Nasa 4 na taong gulang ata ito. Paslit pa yon. May kasamang mga magulang. Dito sa bandang kiliran niya, napakaraming butlig-butlig. Yun bang parang kinagat ng pulang langgam at nagkaroon ng mga maliliit na butlig at nananon? May kukumpara mo ito sa natapunan ng mainit na tubig o hindi kaya mantika. Ganun na ganun. Tapos ang kabuuan sa likod ng batang yon, namumula at halatang magang-maga. Dinala yon sa ospital. Inaakala kasi ng mga magulang noon na bulutong pero hindi. Hindi yan ang lumabas sa pagsusuri ng doktor. Binigyan lamang sila ng resetang ointment at pangpawala ng maga. Paso daw kasi ang tinamo ng bata. Nagtaka naman ng mga magulang gawa ng alam nilang hindi paso yon. Tumubo lamang ang mga butlig matapos nitong lagnatin ng 2 araw. Ipinaliwanag naman nila ito sa doktor pero mariing pinabulaanan ng doktor ang salaysay nila. Paso talaga umano yon. Hindi na lang sila nagreklamo. Sinunod nila noon ang mga payo ng espesyalista. Pero walang nangyari. Lumala lamang umano ang mga butlig dahil kumalat ito. Winalis ng ina ng bata ang salawal. Hanggang puwet pala ito. At gaya ng nakagawian ay isinigawa ko ang pagpupulso. Ganon din sa pagsusuri sa likod nito pero wala akong nakita nun. Doon ko nakita ang sakit niya. Nang titigan ko ito sa mata. Mahirap ipaliwanag dito kung paano ko nalaman pero sa may mga karunungan at may sapat ang karga, makikita nila sa refleksyon ng mata. Ang refleksyon ko doon ay kulay itim na para bang lamang lupa. Ganon ang kalalabasan kapag may karunungan ka. Ang refleksyon mo sa mata ay iba. Gawa ng makikita mo talaga ang kababalaghan sa mata pa lamang ng tao nun. Binulungan ko si Jun nun. Kako, naimpakto itong paslit. Ang tugon niya naman. O tapos, bakit kailangan mong sabihin sa akin? Ako ba yung pagagamutin mo dyan? Mangkukulam ako ha. Sinabi ko lang para may karamay ako. Ale, pwede bang malaman kung anong ginagawa ng batang to bago pa siya lagdatin? Pangalanan na lamang natin ang nanay ng bata na si Eloisa, habang ang tatay naman ito, si Tadeo. Ayon kay Aling Eloisa, naglalaba lamang umano siya nun. Naroroon lamang sa loob, tapos ay may kumalabog umano ng malakas. Akala umano nila ay nalaglag ang bata kasi nga nilagnat ito kinagabihan. Ipinahilot pa umano nila hanggang sa nawala yung lagnat pero pumalit naman ang mga butlig nun. Mabilis na pumasok sa isip ko noon na ang maligno o impakto ay nasa loob ng tirahan nilang nakatira. Pero hindi ko muna sinabi yon sa mga magulang ng bata. Sinubukan ko ang kaparehang paraan sa pagpapaalis ng bati sa katawan. Walang pinag-iba ito sa sumpa ng kulam at barang. Ganun pa rin ang orasyon. Inusal ko ang mga kombinasyon, tapos ay dinilaan ang noo ng bata nun. Gamit ang hinlalaki ko na may laway. Ipinahid ko ito sa noo. Tinapik ko ng makailang beses ang balikat at ihip sa mata. Napapitlag ang bata na para bang may kung anong naramdaman sa katawan na masakit nun. Alam kong tumama na ang talandro ko. Ang problema dyan, kung nakalas ko ba ang koneksyon ng bata doon sa impakto. Inantay ko muna mga ilang minuto. Hinayaan ko lang yung paslit. Inaalam ko ang reaksyon ng kanyang mukha at katawan. Kapansin-pansin talagang tila naiirita ito.
At alam kong ang naiirita ay ang impakto sa espiritual na katauhan ng bata. Magkaugnay na sila ng mga panahon na yon. Hanggang sa maya-maya pa'y sinuri ko ang mata ng paslit. Pero naroroon pa rin ang kakaibang refleksyon. Kung kaya naman binulungan ko si June noon, kako sa kanya, hindi natanggal. O ano ngayon? Ako yung patatanggalin mo. Wala ka talagang kwenta, June. Lakas mo mang alas ka. Ang problema to eh. Hindi ko malas yung maligno sa kanya. Matindi yung kapit. Puntahan na lang natin kaya at Tita Boy. Saan ba sila nakatira? Tugon ni June. Hindi ko hinahayaan ang sarili ko noon nang basta na lamang magpasya. Kahit pa sinabi ng tatay na sariling pagdikta ko na daw ang panggagamot ko, pero hindi pa ako gaano kakampante sa sarili ko noon. Kaya kadalasan talaga kapag may ginagamot ako, nasa tabi ko si June. Gusto ko kasing humingi sa kanya ng pananaw. Ganun talaga kami mag-usap noon. Puro insultuhan pero wala namang pikon sa amin. Tumango ako noon. Nagtanong ako sa mga magulang kung saan banda sila nakatira. Napakalayo, Sir Seth. Sa Kalibo. Nakarating daw sila sa lugar dahil may nakapagpayo na ang pinakabiyasang manggagamot tumano nasa amin. At yun yung tatay ko. Pero magpaganon pa man ay kailangan itong puntahan at sa mga sandaling yon ay kaagad akong nakapagpasya. Total ay kasama ko naman si June noon. Wala si tatay. Umalis pero babalik din kaagad. Habang ang nanay ko naman, nagdidispatch siya ng mga baboy. Bali ang nasa bahay lamang noong mga panahon na ito. Ako, si June at Laloma. Katunayan sa mga sandaling yon ay nanonood si Laloma. Nagpaalam ako sa kanya na aalis kami. Siya na yung bahala. At siguro ay sa susunod na araw na ang balik namin. Tumango naman si Laloma pero ilang saglit lang ay biglang dumating si tatay. Papaalis na sana kami noon. Kung kaya ipinaalam ko kay tatay ang sitwasyon. Pupuntahan namin ang bahay ng pasyente. Kaso ang sabi nito, isama na lamang daw namin si Laloma kung maligno man ang amok noon. Kasi si Laloma umano, lapitin ng mga lamang lupa. Dahil ang abilidad umano nito, bukas ang ikatlong mata. Nagkatitigan kami noon ni June. Nakikita ko ang pamatay ng ngiti nito. Yun bang mapangasar? Kumikindat-kindat pa. Oo nga, Laloma. Nang makapasyal ka din. Napapansin kong hindi ka na galang dalaga eh. Ito kasing si Amil may gusto to pero nahihiya lang. Ang layo na naging paksa ni June, Sir Seth. Napunta kagad sa mga kalokohan nito. Hindi na lamang ako nagsalita nun. Ito namang si Laloma ay hindi din kumikibo pero sumusunod talaga ito sa mamungkahi ng tatay ko. Itong magkapatid na si Laloma at Bert, ulila na rin po ito sa mga magulang. Ang nagpalaki talaga sa kanila ay si Manong Ben at talagang may mga panatang matatag nun. Kumbaga, kung ano mga sinasabi ng taga-basbas, gagawin talaga. Maliban na lamang kung mali yun. Sumama nga si Laloma. 2 oras mahigit ang biyahe. Nasa dulo kasi ng Kalibo ang lugar. Sumakay pa nga kami ng habal noon at nakarating kami takip silim na. Nakita ko ang bahay ng pamilya. Lumang tira nito na tila ba namana pa sa mga ninuno. Tapos ang nakapaligid, malalaking puno ng akasya. May ilang mga bahay naman doon pero may ilang distansya din ang layo. Unang bungad pa nga lang noon, kinilabutan kaagad ako sa presensyang bumabalot sa lugar. Ayon kay Laloma, napakarami umanong nananahang elemento doon. Habang itong si June, tahimik lang at nakikiramdam sa paligid. 2 palapag ang tahanan, para bang guguho na ito sa luma.
Kinakapitan pa nga ito ng mga lumot at may ilang baleteng maliliit na tumubog sa bubungan. Dito nga sa loob nakatira. Wika ko noon na makapasok na kami ng bahay. Wala namang gaanong mga gamit. Malawak ang sala, habang naroroon na ang kusina at hapagkainan. Basta, espasyo lamang yung baba at may hagdanan ito. Marupok at nakikita ko ang dalawang silid sa may itaas nun. Nagsimula na kaagad ako noong magpalipad ng orasyon. Nakaangat ang palad ko at pinapakiramdaman ko kung saan banda ang amok na ito. Ang ibig kong sabihin, kung saan banda sa bahay na yon nananahan ng nilalang. Sila Loma, sa ilalim ng hagdan nakatayo. Nakasimangot ang mukha nito. Hanggang sa nagsalita ito at ang sabi ay naroroon daw ang maligno. Hindi ko alam kung nakikita niya ba ito pero yung mga mata niya talagang nakatirik sa isang banda. Hindi umaalis nun. Nakikita mo ba, Loma? Tanong ko habang papalapit sa kanya. Ay naman kay Loma ay nakita niya umano kanina pero nawala na lamang bigla yon. Pero nakakasigurado siyang naroroon lamang ito. Sobrang sama umano ng elementong yon. Hindi umano magiging madali ang prosesong alam ko. Anong ibig mong sabihin? Paano hindi magiging madali? Ang sagot ni Loma, yung elemento umano ay nauna pang nakatira sa mga naunang ninuno ng pamilya. Sa tingin niya ang sulok na yon, may malaking puno na pinatay dati. Mas malakas umano ang koneksyon nun sa lugar kumpara sa mga nakatira sa lugar na ito ng mga tao. Malalim ang sinabi ni Loma pero kahit papanay naiintindihan ko yon. Kumbaga wala pang bahay, naroroon na ang nilalang. Napapaisip ako noon na sobrang tagal na nitong nakatirik sa lugar. Tingin ko, panahon pa ng mga Kastila ang bahay na yon. Nagtanong naman ako kay Loma na kung hindi gagana ang pamamaraang nalaman ko, ano ang pwedeng alternatibo nun? Ay naman kay Loma, kausapin, halayan, manghingi ng tawad. Siguro ay naiingayan umano ang nilalang na ito sa bata. Para bang ang dali lamang ng mga sinabi ni Loma. Pero napakahirap kumausap ng mga elemento, Sir Seth. Lalo na kung wala kang koneksyon sa kanila. Kaya noon ay hindi ko muna inuna yon. Pinili ko ang magtanong kay Aling Eloisa. Sabi ko, may naaalala ba ito sa mga dating nakatira? Kung nagkaroon ng sakit na hindi pangkaraniwan. Ay naman kay Eloisa, yung kapatid niya umano ay nilagnat lamang at namatay. Walang anumang impeksyon sa katawan. Habang ang tatay niya naman ay inatake. Doon mismo sa hagdan siya na silayang wala na umanong buhay. May ilan pa umano dong mga hindi pangkaraniwan. Mga tunog na parang galit na tao. Mga halakak na nakakapangilabot. Dati pa umano yon. At ayon sa nalaman niya sa mga magulang niya, taon-taon ay may namamatay umanong tao sa lugar na yon. Nagulat ako sa mga sinabi ni Eloisa. Kung may mga pagpaparamdam at may namamatay, bakit dito sila nakatira? Tinanong ko talaga mag-asawa rito pero ang sabi ni Eloisa, wala na daw silang matitirahan. Nasunugan daw kasi sila ng bahay nun. Itinuro pa sa amin kung nasaan banda ang bahay nila dati nakatirik. Nakikita ko yun mula sa bintana. Totoo ang sinabi ni Eloisa gawa ng may nakikita akong mga nakatayong haligi at may itim yun. Tapos ay may mga ilang kagamitang sunog at ritaso ng kahoy. Siguro, napilitan lamang silang manirahan sa lumang bahay na yon. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kahit sinabi pa nila Loma na hindi uubra ang pamamaraan ko,
ay sinubukan ko talaga ito. Nagsabi ako sa pamilya noon na kumuha ng bunot. Magpapausok ako. May dala naman akong kamangyan na tawas tapol. Yun ang ilalagay ko sa baga. Karaniwang pangtaboy lamang ang gagawin ko. Pagpapausok lang naman ito at ilang mga orasyon na sinasangbit ng paulit-ulit. Tamang sangkap lamang ang kinakailangan ko nun. Konting kamangyan, konting tawas tapol. Yung kulay abo na tawas tapol kasi malakas ang karga nito. Jun, iikuha mo nga ako ng dahon ng kalamansi. Dali. Grabe ka naman makautos. Wala bang pakiusap po? Huwag ka na magreklamo. Trabaho to. Kumilos ka na. Kapag hindi umubray ang pinagagagawa mo, Amila, kukutusan talaga kita. Napatawa na lamang noon si Loma. Talagang napaka-inosente na mukha ni Jun. Kahit pagalit ito, hindi mababakas sa kanya mukha. Mapapatawa ka na lang talaga. Nakakuha naman ito ng kalamansi pero napakatagal bumalik. Tinanong ko kung saan ito kumuha at ang sabi niya naman, malayo umano. Nung magpausok na ako ay nag-uusal din sila Loma. Pero yung atensyon niya ay naroroon talaga sa ilalim ng hagdan. Nasa labas naman si Jun. Nagsiga din kasi ng bunot ito doon para magkaroon ng usok. Ayon kay Jun, may aswang pa umanong dumadaan sa lugar. May napapansin siyang mga bakas. Pinapakiramdaman ko noon sila Loma sa kanyang reaksyon. Hindi ko kasi nakikita ang nilalang. Bagamat hindi niya rin nakikita ito pero ramdam niya kung saan banda. At malaki ang tiwala ko dito kasi nga totoong bukas talaga ang ikatlong mata nila Loma. Nga pala, hindi ibig sabihin na albularyo ako. Bukas na ang aking ikatlong mata. Hindi lahat ng albularyo ay may ganitong abilidad. May kaibahan kasi yan. Dalawang klase ang ika-6 na pangdama o sixth sense nun, o tinatawag na third eye. Komplikado pa ito. Ang isa, malakas ang pakiramdam. Ganun ako. Kami ng tatay ko at si Jun. Habang ang isa naman ay nakikita talaga at nararamdaman pa. At ito ang tinataglay nila Loma. Ilan lamang sa mga tao ang nabibiyayaan ng ikatlong mata. At alam niyo bang karamihan sa kanila ay napagkakamalang baliw. Sila Loma nun, napansin kong tila naging balisa. Yun bang kaninang napakaseryoso at kampante, ngayon ay natatakot na. Umaatras pa yon, pero hindi ko na siya pinupuna. Yung bata, sa mga puntong ito ay para bang baliw. Nakaupo sa sala. Napakalikot. Lingon ng lingon at ang bilis ng paglingon nito. Nagtatakip din ito ng tenga na para bang may malakas na tunog na naririnig nun. Nagmungkay ako sa mga magulang na alalayan ng kanilang anak. Baka sa puntong yun ay nag-aamok ng nilalang. Kasi nga, magkakasabay ang reaksyon ng bata at sila Loma. Hanggang sa umiyak na lamang itong sila Loma bigla. Nagmamakaawa ito. Ang sabi ay itigil ko daw ang ginagawa ko noon dahil galit na ang nilalang. Naririnig niya umano ang pagsambit nito. Naiintindihan niya yon. At ang sabi sa kanya ng elemento, papatay niya ang buong pamilya kapag hindi pa umano ako tumigil nun. Damang-dama ko ang pangungumbinsi sa akin nila Loma. Kung kaya naman mabilis akong lumabas ng bahay, binasa ko ng tubig ang bunot. Gayon din yung bitbit ni Jun. Nagalit pa nga ito gawa ng isang balde talagang sinabi ko sa kanya. Nataranta ako eh. Matapos mawala ang usok ay bumalik ako sa loob nun. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Nakaupo si Loma sa sahig. Dilat na dilat ang mga mata. Para bang nilayasan ito ng diwa
at may nakasaping kung anong meron doon. Maging yung bata ay ganun din. Nakatulala. Mabilis akong nag-usal nun, tapos inihip ko sa mukha nila Loma. Nagulat ako nang bigla na lamang akong sinakmal nito. Para bang pusang nangangalmot sila Loma, tapos gumagapang-gapang ito sa may sahig nun. Hanggang sa nagsalita ito. Ibang boses ang naririnig ko nun. Nakakapangilabot. Gasgas na para bang galing sa ilalim ng lupa ito. Ang mas nakakapangilabot, nagsasalita na rin ang bata nun. May pagkakaiba ang boses nila pero alam niyo ba, kung ano ang binibigkas nila Loma, ganun din ang binibigkas ng bata. Mantakin nyo, 4 na taong gulang pa lamang yun pero ang tanda na ng boses. Kung ano ang lumalabas sa bibig nila Loma, yun din ang sinasabi ng bata. Sabay na sabay sila at ang naririnig ko nun, ang sino man umanong magtatangkang magtaboy sa kanya ay papatay niya. Maging ang mga nakatira sa bahay, papatay niya ng sabay-sabay. Si Jun, banas ito dahil nga nabasa talaga ng tubig. Pero namutla yun ng makita at narinig ang lahat. Ang sabi pa nito ay hindi daw basta-bastang elemento ang nakatira. Ramdam niyang parang demonyo na umano ito. Ganun din naman ako noon. Yun din ang duda ko. Mahiya ka ba namang sabay pa kaming pagpapatayin, di ba? Teka, kalma lang. Walang pagtataboy yung magaganap. Basta pagalingin mo lang yung bata. Sumagot ito sa akin. Maging yung bata ay nakikita kong nakatitig sa akin noon. Pagbuka ulit ng bibig nila Loma, bumuka at nagsalita na rin ang bata. Sobrang nakakatakot na nakakamangha. Papanong nagpapagsabay-sabay ang dalawang tao? Dalawa yon, pero isa lang ang sumasapi sa kanila. Ang sabi nito, yung bata daw ay ibigay na lang sa kanya. Wala na umanong alay. Naniningil umano siya ng alay para sa pag-iba ng tirahan niya noon. Bilang kapalit ito sa kalapastangan ng mga tao. Doon ko napagtanto na totoo ang mga sinasabi ni Eloisa. Totoo ang kwentong nakakubli sa kanyang angkan na taon-taong may namamatay. At ang pagkakaintindi ko dito, yun ang alay. Sandali. Paanong naging alay? May kasunduan ba? Lupain nila ito mula pa nun eh. May karapatan din sila dito. Kung ikaw man ay nakatira din dito at nanggambala, hindi nila sinasadya yun. Baka hindi nila alam na narito ka. Ang naging tugon naman ng nilalang na ito, mali daw ako. Hindi ko umano alam ang nangyari dati. Hindi siya nag-iisa, kundi isa din silang pamilya. Namatay ang kanyang kauri gawa ng sinira ng mga tao ang kanyang tirahan. Alam ng mga tao noon na may nananahan dahil nagpaparamdam talaga sila para hindi maipatayo ang bahay noon. Katunayan, sinapian pa niya ang unang may-ari pero itinuloy pa rin ang pagpapatayo na siya namang ikinasira ng tahanan ng elementong yon. Nanatili daw siyang buhay dahil sa galit. Kung anong nawala sa kanya, yun din umano ang kukunin niya pabalik. Ang ibig sabihin nito, buhay sa buhay. Ilang saglit noon ay natumba sila Loma. Maging yung bata noon ay natumba din sa kamay ng mga magulang nito. Pagkagising nila Loma, umiyak ito ng umiyak. Naiintindihan niya umano ang elemento. Ipinakita umano sa kanya ang totoong nangyari. Kung paanong nagsimatayan ng mga kauri nun. Ipaubayan na lang natin sa kanya yung bahay na to. Wala tayong magagawa. May karapatan din sila at ang karapatang ito ay hindi natin makukuha.
hindi tayo nakakapasok sa kanilang mundo. Pero sila, pwedeng pumasok sa atin at pwede tayong saktan. Wika nila Loma. Hanggang sa nagsalita itong si Eloisa. Dati po manong inabandona ang bahay. Wala na talagang tumira dito dahil nga sa nababahala sa kung anong gawin ng elemento. Pero napilitan silang tumira dahil wala pa silang ibang opsyon noon. Tumango na lamang ako noon. Kako ay gawin na lamang ang dapat. Tutal ay gagaling naman siguro ang bata kapag lumayas na sila sa lugar. Nagalit ako noon. Bakit hindi ka agad sinabi na may nakaraan pala yung bahay na ito? Para bang lumalabas na niloloko kami ni Eloisa. Mantakin yung pinagdikdikan nila na bulutong lamang ang sakit ng makausap ang doktor pero alam na nila na kababalaghan ang may kinalaman dito. Hindi maipagkakailayan dahil nga inabandona na ang bahay dahil sa elemento at alam nila ang buong istorya nun. Ayun, umalis na lamang ang pamilya. Nakitira sila sa kapatid ng asawa ni Eloisa. Hindi naman pwedeng sa amin. Lalaki lalo ang pamilya namin nun. Sapat na yung mga piling tao lang. Matapos makalikas ng pamilya ay sinelyuhan ko ang lugar para hindi makalabas ang presensya ng nilalang. Kinulong ko na lamang doon sa pamamagitan ng mga orasyon ng Solomon. Dahil kapag hindi ko ginawa yon, mamamatay talaga ang bata. Yun lang ang tanging paraan para putulin ang koneksyon nila. Hindi ko lubos mapagtanto na may mga elemento palang napakahirap gapiin. Maraming beses na akong nakaengkwentro ng elemento sa panggagamot. Doon pa lang ako nahirapan. Iba ang kapit ng nilalang na yon sa lugar. Umuwi kaming bagsak ang balikat nun. Para kaming natalo sa sugal. Natural, sino bang gusto mangyari yun sa pamilya ang mawala ng tirahan? Ilang araw ang makalipas, dumalaw si Eloisa sa amin. Kinabahan ako. Ayon sa kanya ay hindi daw nawawala ang sakit ng kanyang anak. Lumala daw ito. Sa mga puntong yun ay gulong-gulo ng isip ko at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kung ganun pala ay hindi gumagana ang pagselyo ko na yon. Pero ang tanong, bakit? Dito, inabala ko na talaga ang aking ama. Lumapit ako sa kanya para ipaalam ang lahat. Napagalitan ako. Hindi daw nagagawa ng selyo ang isang elemento kapag nakakapit na ito sa isang tao. Isa pa, pwede ko naman umanong patayin yon. Walang sino mang makakagapi sa mga kataga ng Panginoon. Ultimo demonyo ay hindi uubra dito. Huwag lang umanong magpapatinag dahil mapanlin lang ang mga elemento. Gagamitin ang kahinaan ng isang tao nun. Napatulala ako nun dahil syempre si tatay na yun eh. Sinabi ko naman na dahil ito kay Laloma. Siya kasi ang sinapian at ipinaalam ang hinanaing ng nilalang. Lahat ipinaliwanag ko. Tsaka tay, ikaw na din yung nagsabi na malakas si Laloma partikular sa mga bagay na yan. Naniwala ako sa kanya. Lalo na nung umalis yung sapi. Nagpakita daw kasi sa kanyang nilalang sa pangitain eh. Totoo ang mga sinasabi ni Laloma anak. Partikular sa pagkasira ng tirahan ng nilalang at pagkasawi ng pamilya. Pero hindi totoo yung hindi ito kayang paslangin o sugpuin. Masamang nilalang yon. Kampon yun ng dilim. Huwag ka magpapatinag, labanan mo. Mas malakas ka kaysa sa kanya. Balikan niyo ang bahay. Ikaw Jun, samahan mo nga itong kambal mo. Agad-agad bumalik kami nun. Kasama pa din si Laloma. Habang nasa biyahe ay parang maiiyak ito. Aminado akong tinamaan ito ng mga sinabi ni tatay. Humingi ito ng tawad. Hindi niya umano alam na pwede umanong patayin ng nilalang. Ang tanging alam niya lamang ay kung paano namumuhay ang mga nilalang na yon. Kung ano ang mga estado at kaya nilang gawin. Hayaan mo na. At least natuto tayo. Tugon ko. Natuto yung mukha mo.
Nagkumahog ka pa para patayin yung usok. Tapos sinabuyan mo pa ako ng tubig. Sabi ko na nga ba, palpak yung ginawa mo eh. Hindi na lamang ako nagsalita sa sinabi ni June. Alam kong kasalanan ko talaga ito. Napangunahan lang talaga ako ng pagkatakot nun. Nang makarating kami sa bahay, dali-dali kong hinamon yung nilalang. Ang naging daan ng paghahamon ko ay si Loloma. Kung ano ang sinasabi ko sa kanya ay ipinapaabot ito ni Loloma sa elementong yon. Pero walang binanggit si Loloma. Sa pamamagitan lamang ng isip at pagkumpas ng kamay ang pagpaparating niya sa nilalang ng hamon. Doon pa rin siya nakatingin sa ilalim ng hagdan. Si June naman ay nagpapausok. At habang nangyayari ito ay tumutulong ito sa akin sa pagsangbit ng orasyon. Napapailing na lamang ako dahil ginagaya-gaya ko nito. Mabuti at hindi siya nasasaktan nun. Kanan kasi ang talandrong yon at alam naman nating mangkukulam si June. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang humarap sa akin si Loloma. Nanlilisik ang mga mata nito na para bang papatayin ako. Napakasama ng pagtitig niya. Alam ko na kaagad noon na sinapian na ito. Si June naman ay mabilis na lumapit. Hinawakan kaagad ang mga kamay ni Loloma at hinila ito patungo sa upuan. Pero nagpumiglas ito at kitang-kita ko kung paano matilapon si June. Sumubsob talaga mukha nito sa sahig hanggang sa sumalampak sa sulok ng bahay. Nagmumura si June nun. Sobrang lakas umano ni Loloma. Bakit hindi ko pa daw gawan ng paraan yon? Hindi ko siya kinibuan. Hindi ko alam ang gagawin. Nagsalita itong si Loloma. At yun ay boses na parang nasa ilalim ng lupa ang naririnig ko sa kanya. Ang sabi nito ay papatayin niya umano ako. Hindi ako nagpatinag nun. Alinsunod ito sa mga sinabi ni tatay. Nakipagtitigan ako sa kanya tapos sinabi kong, hindi ako natatakot mamatay. Mas malakas ako sa'yo. Mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Ano bang pinagsasasabi mo at nag-aangas ka pa? Kumilos ka na. Sabat ni June. Sabi ng tatay hindi ako magpapatinag eh. Kaya ipinamukha ko sa kanya na hindi ako takot. Baliw. Hindi mo naman kailangang sabihin yun eh. Nawawala ako sa konsentrasyon nun. Gawa ng itong si June, parang ang daming alam eh. Lumapit ako kay Loloma. Hinawakan ko ang noo niya at nagbitaw ng mga kombinasyon ng Latin. Pero walang nangyari. Hinablot lamang ang kamay ko at sinakal ako nito. Si Eloisa naman noon ay hindi na magkawari sa kakasigaw, habang si June ay bigla itong lumapit at inipit si Loloma. Doon na ako nakawala. Habang nakaipit si Loloma sa mga kamay ni June, nagsasangbit ito ng mga kataga pero ang binabanggit ni June, hindi galing sa kanan. Pantok ito. Panay siya ihip sa batok ni Loloma. Dito ko nakitang nasakta ng babae na para ding nawalan ng lakas ito dahil hindi na makagalaw. Ginapos ko na, Amil. Ano pang tinititig-titig mo dyan? Gawin mo na yung dapat. Sabi ni June. Muli kong hinawakan ng noo ni Loloma. Tapos ay tapik ng balikat niya ng makailang beses at ihip sa mukha nun. Nag-usal ako ng pangkitil noon. Espiritual na pangkitil at iginuhit ko ito sa leeg ni Loloma. Bigla na lang lumaylay ang ulo nito. Kung kaya naman hinila ni June patungo sa upuang mahaba. Pinahiga si Loloma ron. Sinuri niyang pulso nito maging ang paghinga. Amil, nadali mo ata pati si Loloma. Ano ka mo? Anong nadali? Teka, tabi ka muna dyan. Mabilis kong pinakiramdaman ang dibdib ni Loloma. Idinampi ko ang ulo ko. Tumitibok naman ito.
Ano bang nakain itong si June at idiniin talagang ulo ko sa dibdib sa baywika nito ng, "Buhay pa yan! Biro lang yon." Kamuntikan kong masuntok si June noon. Nagawa niya makapagbiro sa ganong sitwasyon. Napakasaklap ng biro nito. Sumubsob pa kasi talaga yung mukha ko dun eh. Paano kung nagising yun, edi nasampal ako, di ba? "Baliw ka talaga. Ilagay mo naman sa lugar at tiyempo yung biro mo." "O bakit? Hindi mo ba gusto yon?" "Uy, hindi ako bulag ha. May gusto ka sa kanya. Alam nga ito ng tatay mo eh. Nanilip ka daw." Hindi ako nakapagsalita noon. Inaamin ko noon na talagang nanilip ako kay Laloma. Nabighani na kasi ako sa kanya na para bang binuhusan ako ng malamig na tubig at sinampal ng kahiyan. Nakita pala ako ng tatay. Nakakahiya. Wala na yung elemento. Napuksa na. Hindi ko na siya maramdaman eh. "Oh, patang tahimik mo, Amil. Para kang iiyak." "Totoo yung sinabi ko. Kala mo ha. Wag na huwag mong ipagsabi kay Laloma ha. Kung anong nangyari. Yari ka talaga sa akin." Hindi pa nagkakaulirat si Laloma. Hinimatay ito. Hinihilot ko yung ibabaw ng pusod niya para magbalik ang malay. Napakabisa ng ganitong paraan. Ididiin lang sa ibabaw ng pusod ang dalawang daliri. Yun na nga. Narinig kong umungol na lamang si Laloma na para bang nagulat pa ito nang makita kaming nasa tabi niya. Nagtanong pa sa kung anong nangyari. Ipinaliwanag naman ni June ang lahat. Na yun nga, at sumapi na naman ang elemento. Pero sa pagkakataon yon ay pangkalahatang espiritual na katauhan na ni Laloma ang pagsapi kaya wala talagang alam ang dalaga. Hindi katulad nung una na papyaw lang. Magpaganon pa man ay malaking pagkakamali yun ng nilalang dahil nakitil siya. Pahirapan sana yun kung hindi pa sumapi. Pero ang sunod na tanong dyan, gumaling na ba sa puntong yun ang bata? Kinumpirma talaga namin noon ang sitwasyon bago pa umuwi. Hapon na nang nakauwi kami. Sumama kami kay Eloisa. Doon lang naman ito sa sentro banda. Nakita ko ang bata na natutulog sa isang silid. Walang alam noon ang asawa nito sa nangyayari. Gawa ng hindi nga ito sumama. Sabi ko rito ay gisingin ang bata nun. Ginising niya ito. Nakita kong nagulat si Tadeo. Dahil nakagalaw na ang paslit. Binuhat ito ni Tadeo at doon ay nakita kong masigla na ang mukha nun. Pagwalis ng damit nito, tuyo na ang mga butlig. Wala na rin yung maga. Ibig sabihin lang ay wala na itong sakit at magaling na. Napaiyak na lamang noon si Eloisa. Lalo na nang kumpirmahin ko na wala nang sakit ito. Bukod pa dyan, magagamit na nila ang bahay. Pero kailangan muna ng cleansing ito. Kumbaga, lilinisin ng masamang enerhiyang bumabalot doon. Siyempre, ang biyasa sa mga ito ay pare. Sinabi ko yon. Pagkatapos nun, kahit gibain pa nila ang bahay at magpatayo ulit ay wala nang gagambala pa. Katulad ng mga nakagawian, inaabutan talaga kami ng pera. Sa mga puntong yon, yung kapatid ni Tadeo ang nagabot. Ano pa nga bang gagawin? E di sinabi kong hindi ako tumatanggap ng pera. Pero kapag kusang loob ito na parang donasyon, tatanggapin ko. Depende yun sa pasyente, Sir Seth. Ayos lang at wala. Ayos lamang din kung meron. Hindi ako naniniwala sa mga albularyo dyan na kesyo walang tinatanggap. Pero hindi ko inabot sa pamamagitan ng kamay ko. Ibinalagay ko ito sa bulsa ng damit ko. Nakapolo naman kasi ako noon na may bulsa. Umuwi kami noon. Tagumpay ang subok. Tama ang tatay. Kahit anong problema ay nahahanapan talaga ng paraan. Partikular sa kababalagan. Itong si June, mahiya ka ba namang sinabihan niya si Laloma na
Minouth to mouth ko daw siya. Kahit alam ko naman umanong hinimatay lamang ito. Sinamantala ko daw noon yung pagkakataon. Mantakin niyo, matapos sabihin niyo ni June. Ngumiti pa yung dalaga. Nagpasalamat. Ipinagtanggol niya ako at ang sabi, hindi umano ako mapagsamantalang tao noon. Mabait ako. Alam nila Loma na mabait ako. Loko ka, John. Hindi ako manyakis, no? Mabait. Mabait ba yung sinabi ng tatay mo sa akin yung Kagad kong hinila si Jun noon. Baka mabitawan ito yung katagang nanilip ako. Sabi ko sa kanya, wag naman yung paninilip. Bahala nang magbiro ng iba, wag lang yon. Ganun talaga kami sa bahay at kahit saang lugar ni Jun. Marami pa akong karanasan, Sir Seth. Pahapyaw pa lamang itong mga napakinggan nyo. Huwag kayong mag-alala. Isusunod ko kaagad ang karugtong. Basta mas nakakapangilabot ang susunod. Pero puno ng aral. Hanggang dito na lamang muna. Magpapadala na lamang muli ako ng kwento kapag nagkaroon ako ng oras.